Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We will now continue reading from the diary of Saint Faustina Kowalska, Divine Mercy in My Soul. And we are still on diary entry number 1153. This is part 2. It was June 24. After Holy Communion, I heard these words. Know, my daughter, that in one moment I can give you everything that is needed for the fulfillment of this task. After these words, an extraordinary light remained in my soul, and all God's demands seemed to me to be so simple that even a little child, could carry them out. Pagkatapos ng banal na komunyon, narinig ko ang mga salitang ito. Alamin, anak ko, na sa isang sandali ay may bibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan para sa katuparan ng gawain ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, isang pambihirang liwanag ang nanatili sa aking kaluluwa, at ang lahat ng hinihingi ng Diyos ay tila napakadali para sa akin, na kahit isang maliit na bata ay kayang tuparin ang mga ito. Again, notice, this was after Holy Communion. So, tuwing Holy Communion, nagkakaroon si Faustina ng pagkakataon upang makipagtalastasan sa ating Panginoon. So this one, after the Holy Communion, sinabi sa kanya, sa pamagitan ng isang kakaibang experience, hindi naman naririnig, pero sa kanyang kaluluwa, nalalaman niya, napipick up niya ang sinasabi ng Panginoon. At ang sinabi nga ay, kumbaga, isang snap of the finger, in one snap of a finger, everything will be easy. All you need to fulfill this task, I can give you everything. Lahat ng kailangan mo, kaya ko ibigay sa'yo. Pero, ibinigay ba kay Faustina ang lahat ng kailangan niya para sa kaganapan ng tungkulin ito? So, depende, no? Sa level o inabot ng panahon. Kasi nung mga nabubuhay pa siya, ibinigay lang sa kanya ay si Father Michael Sopochko, na siyang naghanap ng pintor para magpinta ng imahe. Si Father Michael din na nakikipag-direktang talastasan sa mga nasa hierarchy ng simbahan, kaugnay sa debosyon sa banal na awa, at si Father Michael din ang direktang nakakaranas ng mga pag-uusig din ng simbahan, although Faustina also experienced persecution. So parang pag tiningnan mo, hindi naman binigay kay Faustina ang lahat ng kailangan. Kasi nung pagkatapos ng kanyang kamatayan, sabi nga niya, no, sa kanyang diary, at totoo naman na naganap na nagsimula ang lahat pagkatapos ng kanyang kamatayan. Still, pag tinignan mo, ibinigay pa rin kay Faustina ang lahat. Diba? At magpahanggang ngayon, Faustina is being used as an instrument for the propagation of this message and devotion. Again, let this be an inspiration for all of us. Kung magiging bukal sa puso natin, meron tayong determinasyon, meron tayong passion para ipalaganap ang mensahe ng banal na awa at ipalaganap ang debosyon, ibibigay naman sa atin ng Panginoon ng lahat. Sa isang kisap mata, no? O sa isang ah, pitik ng ating mga daliri. Ganun kadali.
Kaya niyang ibigay. Kaya lang, bakit hindi niya binibigay lahat-lahat? Although kaya naman niyang ibigay talaga, no, ng Panginoon. So again, ito ay nakabatay sa kahandaan ng ating kaluluwa. Halimbawa, ibinigay sa atin ang ang propagasyon o propagation ng Divine Mercy Devotion sa ating parokya. Na dati, hirap na hirap tayo dahil ayaw ng pare, no? Kalaban natin ng pare, may mga humahad lang, may ginawa ngayon ng Panginoon. Halimbawa lang, no? Ginawa ngayon ng Panginoon, nagkaroon ng pagbabago at ang pare ay napalitan. Ang pare ay deboto sa banal na awa o so di magiging madali sana ang propagation. No? Pero, are you ready to propagate? Are you ready for all the sufferings that are linked to the propagation of the devotion? Handa ka ba na ikaw mismo ay lutuin, no? Ikaw mismo ay makaranas ng persecution, pagbabatikos. Hindi naman ng pari na, no? Kasi sinusuportan ka na nga ng pare. Kundi ng mga tao sa palibot na. Eh kung nangyari yon, tapos ang attitude mo ay reklamo ka. Eh yung mga members ko, ganito, yung mga yung mga parishioners, ganito, yung PPC, ganito. So, binigay na nga sa'yo yung unang major block sa pagpapalaganap ng banal na awa sa parokya. O pagkatapos nun, hindi ka naman pala ready para doon sa mga yon. So, aatras ka na lang. Ay, di ko pa pala kaya. So, parang ganun lang naman, ano. Depende ang pagbibigay ng mga requirements. Yung lahat ng kailangan natin para sa pagpapalaganap ng pananawa, depende pa rin sa level ng ating kaluluwa. Yung kaya natin at that very moment. Kasi baka napakabigat naman. Baka hinihiling mo na balakid kung alisin ng Panginoon, baka bumubulusok naman. Parang imagine mo, ang nakakaharang ay isang malakas na puwersa ng tubig, no? Halimbawa, dam, parang gano'n. Imaginein mo lang. Yung gusto mo, alisin yung harang. Pwede mo naisip na pag inalis mo ang harang na ito, bubulusok ang tubig, baka yung tubig hindi mo kayanin, malunod ka lang, maanod ka lang. Siyempre, ang lakas ng pressure nun pag inalis mo yung harang. So, magiging handa ka ba? Baka ikasawi mo lang, baka ikapahamak mo lang. Kaya, madalas kapag tayo may hinihiling sa Panginoon at hindi agad na ibibigay, think of it as something that the soul is not yet ready to accept or to receive. Kasi baka ikapahamak lamang ng kaluluwa. Ngayon, syempre, hindi natin nakikita at naunawaan yan. Kaya, ang madalas na reaction natin ay yung reklamo. We complain to the Lord, bakit ganito, bakit ganon. So, yun ay dahil doon sa kakakitiran ng ating pangunawa. Aminin natin, hindi naman natin alam ang lahat ng bagay. Hindi natin nakikita kung ano yung nasa dako pa roon. Hindi natin alam ang future. Hindi natin nakikita ang kalooban ng ibang tao. So, we have a lot of limitations. At dahil sa mga limitations nito, we can never really complain. Kasi nga, ang Diyos nakikita ang lahat na yan, tayo hindi natin nakikita. At dahil nakikita ng Diyos yan, nakapag-desisyon ang Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Tayo, bulag pa tayo eh. Kaya tayo nakasalalay at tumaasa lamang sa karunungan ng Panginoon.
Siya kasi ang nakakaalam ng lahat at tayo naman ay sa totoo, hindi natin alam ang lahat. Hindi nakikita ng ating mga mata ang maraming bagay. Kung kaya, kahit yung nag-aabang sa ating panganib, hindi nga natin alam hindi natin nasisense, hindi natin nakikita. Mahalaga na magtiwala tayo, mahalaga na manalig tayo sa Panginoon. Ang lahat ng bagay may dahilan at naaayon sa tamang panahon. Ang kailangan lang talaga natin, ulitin natin, ay ang pananalig sa Panginoon. We need to give our complete trust to the Lord. When we ask for mercy, we have to be merciful to others. And we need to completely trust in the Lord Jesus. Ganun po yun. You ask, you become merciful, and completely, no, ganap tayong magtiwala sa Panginoon. That is the ABCs of mercy. Today is the 50th day, basta Pentecost Sunday lang. Pero if you count mula sa linggo ng pagkabuhay, the resurrection, hanggang ikalimampung araw, ito yung Pentecost, no? Pentecostes. Kaya Pente is 5, no? So 50 after 50 days or on the 50th day, it is the descent of the Holy Spirit. So ito ay characterized, no? The symbolism, makikita natin yung mga apostol, nagkaroon sila ng dilang apoy sa kanilang, on top of their head. Tapos nakapagsalita sila in different tongues. This is the power of the Holy Spirit. God, again, can give everything. So, nung umalis ang Panginoon, sabi niya, iniwan niya ang Holy Spirit. Ito ang gagabay sa inyo. Wala man ako, pero nandiyan ang banal na Espiritu. Kung kaya, nung bumaba ang banal na Espiritu, nagawa din ng mga apostol ang mga bagay na hindi nila kayang gawin prior to that. So they were empowered, sila ay pinalakas ng banal na Espiritu. Kung kaya sa kanilang pagpunta sa iba't ibang mga lugar to different nations, bigla na lang nilang nasumpungan ang kanilang kakayahan na magsalita sa kung ano man ang salita na kinakailangan. Siyempre, kung magpapalaganap ka ng mabuting balita, kailangan mauunawaan ka ng mga tao sa pupuntahan mo. Eh kung ang pupuntahan mo, mga incheck, di naman nakakaintindi ng Tagalog. So how are you going to propagate the Divine Mercy Devotion? Eh di hindi, mahihirapan ka. No? So ang ganun ng mga apostol, sa kanilang pagpapalaganap, wala namang Google Translate ng mga panahon na yon. So ngayon, meron na Google, titingnan mo lang, no? Sa translate niya, although syempre hindi yan 100% correct, pero at least, malaking bagay. So sila, talagang ipinagkaloob sa mga apostol ang kakayahan na magsalita sa mga iba't ibang mga lingwahe. Tayo naman, sa panahon natin ngayon, ay yun nga, Google Translate or AI, Artificial Intelligence. Nevertheless, alam nyo ba na, the descent of the Holy Spirit actually, hindi lang naman yan sa mga apostol ibinigay. So sa atin meron din, tayo nga bininyagan, di ba? Tayo bininyagan sa apoy. Iba yung binyag sa tubig, iba yung binyag sa apoy. So sa pagbibinyag sa atin, nasa atin, sumasa atin ang Espiritu Santo. So kapag sumaatin ang Espiritu Santo, isipin nyo rin, meron ding tongue of fire, no? Meron ding dilang apoy sa ating ulunan. Ngayon, ang dilang apoy na yan ay depende sa kalagayan ng ating kaluluwa. Kung tayo ay mabuting mabuti, yan ay lumalago, lumalaki, the tongue of fire. Mula sa isang spark,
Kasi syempre, pag bago pa lang tayo, spark lang yan, maliit na apoy. Hindi katulad ng apoy sa mga apostol kasi sila, nakaabot na sila sa isang level ng espiritualidad na mataas. So yung apoy na narito sa ating ulo, spark pa lang, maliit, pero maaring mamatay. Yan yung aandap-andap na apoy. Pero kung magdadala ka ng ekstrang langis, lalago yan, mabubuhay, mananatiling buhay, at maliwanag, lalo pang liwanag. So sa ating lahat, there is that spark. Baka nga hindi na spark, baka malaki na. No? So depende yan sa ginagawa natin, sa debosyon natin, at sa pagpapalaganap nito at sa pagtulong sa ating kapwa. So, meron tayong works of mercy, meron din tayong prayers. Dalawa, no? Spiritual and corporal. Ito mga bagay na yun ang magpapalago o magpapalaki sa apoy na nasa ating ulunan sapagkat sumasa atin din ang banal na espiritu.